Good day, guys. I'm back again, Sam Clarence Flores, and today we're doing a look this scheduling algorithm, and here's how it works. So ngayon may given tayo na ngayon na 82, 170, 43, 140, 24, 16 at 130 na may current read-write head na 50. So paano nga ba gagawin ng look? So unang-una sa lahat, magsi-start point tayo dito sa 50 and hanapin natin yung next na mas malaking value sa 50. So hanapin natin yan ng next na malaking value, which is 82. So una magpa-plot lang tayo ng bilog, then next ay 82. I-mark natin siya as a bookmark, palatandaan para hindi tayo malito. Next naman natin ay kung ano mas malaki sa 82, mahalin dito sa given na mas malaki sa 82, which is 140 log. Next naman natin ay si 170. Plot ulit 170. Next, ang mas malaki naman sa 170 ay si 190. And ngayon, ang mangyayari naman po is mapupunta naman, pababa naman po tayo, lower value, pababa. So nag-reach up na tayo ng 190. Ang susunod naman po ay si 43. Kung ano po yung una niyong madadaanan ay yun po yung susunod na ilalagay dito sa track 43. Pababa na po tayo. Sino sumunod kay 43 na dadaanan? Ngayon meron tayong 24. So pababa lang ulit 24. Dito. Next, ang last naman natin ay si 16. And ngayon, natapos na natin at ang hahanapin naman natin ay kung ilan ang kanyang read-write movements. So we have to minus the starting point and the highest number, which is nasa given natin ay 190. So 190 minus starting point natin na 50 is equals to 140. Next naman natin na i-compute ay yung head movement, head point or starting point natin, or should I say dito sa 190 na highest value natin, i-minus natin sa pinakamababang value natin, which is 16. So 190 minus 16 is equals to 174, and then add para malaman natin kung ilan ang read-write movements. So 4, 11, carry 1, 3, 14. And ito po yung magiging sagot niya, 314 read-write head movements. At kailangan niya ng 314 tracks para ma-cover up lahat ng mga tracks na ito. I hope you enjoy watching and I hope you learn something today.